Pumanag ang LTO sa reklamo ng automotive journalist na si James Deakin. Kinwestiyon ni Deakin ang reckless driving violation na ipinataw sa kanyang anak. Ang detalye sa Politico Update ni Pierre Pastor. Reckless driving ang ikinaso sa anak ng automotive journalist na si James Deakin na hinuli noong December 18 sa Skyway. Ang kanya raw violation, swerving sa double solid yellow lane, pa-exit ng Quezon Avenue. Ayon kay Deakin, mali raw ang parusang ipinataw sa kanyang anak matapos suspindihin ang driver's license nito. Nag-viral ang kanyang reklamo. Pero giit ng LTO, tama ang nasa violation ticket ng anak ni Deakin. Naglabas pa ng resibo ang ahensya. Ang reckless driving ay tumutukoy sa pagmamaneho na nagpapakita ng kawalan ng wastong pag-iingat at alinsunod sa alituntunin ng kaligtasan sa kalsada. Kahit po nalampasan niya ang exit, ang tamang gawin po ay magpatuloy at dumaan sa susunod na exit. Ang pagkakamaling makaligtaan ng exit ay hindi nagbibigay ng pahintulot upang lumabag sa malinaw na traffic control markings. Nang hingiin pa ng traffic enforcer ang rehistro ng sasakyan, wala raw maipakita ang anak ni Deakin. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Dagdag pa ng LTO, double reckless driving pa nga dapat ang ikakaso nito dahil bukod sa paglabag sa traffic rules ay hindi rin rehistrado ang sasakyan. Naglabas na ng show cause order ang LTO para sa dealer ng sasakyan para magpaliwanag kung bakit pinayagan itong ilabas ng walang dokumento. Bilang tugon naman sa sinabi ni Deakin na nabahiran daw ng hindi maganda ang driving record ng kanyang anak, nilinaw ng LTO na ang reckless driving ay hindi naman permanent record. Hindi rin daw ito criminal offense. Ayon pa sa LTO, kung hindi sumasang-ayon ang nahuli sa violation na naipataw, pwede naman itong i-contest sa tanggapan ng LTO within 5 days. Pero base sa records ng LTO, hindi umano nag-contest ang kampo ni Deakin. Kapag hindi na i-contest within 5 days, deemed admitted ang violation. Dagdag ng LTO, dapat within 15 calendar days ang pagsisettle sa violation base sa traffic adjudication rules. Kasama sa calendar days ang weekends at holidays, kaya responsibilidad ng mga motorista na isettle ang mga obligasyon nito. Sa huli, paalala ng mga otoridad na maging responsable sa pagmamaneho, hindi excuse na sabihing baguhan pa at hindi alam ang batas. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.